Sa mundo ng batas at kriminolohiya, kaalaman ng sandata. Ito ang Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog. Kasama ang parak na maalab, tagapagtanggol ng katotohanan at tagapagtaguyod ng katarungan. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng kriminolohiya. Magandang araw mga katalino at batas. Ako si Lowell Meniano at ngayong vlog tatalakayin natin ang napapanahong issue ng cyber scams at online fraud. Sa digital age ngayon, napakaraming Pilipino ang nabibiktima ng phishing, hacking at iba pang online scams. Kaya't mahalagang malaman natin kung paano tayo protektahan laban sa mga ito. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para lagi kayong updated sa ating mga diskusyon tungkol sa krimen at batas. Ano ang cyber scam at online fraud? Una, ano nga ba ang cyber scam at online fraud? Ang cyber scam ay isang uri ng panlilinlang sa internet kung saan niloloko ka para makuha ang iyong personal na impormasyon o pera. Halimbawa, maaaring makatanggap ka ng email na nagpapanggap na galing sa iyong bangko na humihingi ng verification ng iyong account. Samantalang ang online fraud ay ang paggamit ng internet para magbenta ng pekeng produkto o serbisyo o kaya'y scam transaction. Bakit trending ang cyber scams at online fraud? Trending ito dahil sa pagdami ng online transactions at ang patuloy na pag-unlad ng teknolohiya. Dahil dito, nagiging mas malawak ang oportunidad para sa mga scammer. Marami na rin ang hindi sapat ang kaalaman sa tamang pag-iingat online kaya't mabilis na nabibiktima. Legal references at real-life examples. Sa usaping legal, mahalagang banggitin ang RA 1175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Itinuturing nitong krimen ang phishing, cyber extortion, identity theft at cyber libel. Halimbawa, kung ikaw ay biktima ng phishing, kung saan kinuha ang iyong personal data at ginamit sa panlilinlang, may proteksyon ka na nakasaad sa batas na ito. Legal reference JRA 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagbibigay ito ng parusa para sa mga gumagawa ng online scams at fraud. Real life example. Isang kababayan ang nakatanggap ng email mula sa isang bangko na nag-aatas na i-verify agad ang kanyang account. Dahil sa panic na click niya ang link at doon nawala ang malaking halaga ng pera. Dahil dito, mahalaga na maging mapanuri at laging i-double check ang mga mensaheng katulad nito. Mga tips para maiiwasan ang cyber scams. Narito ang ilang praktikal na tips para hindi maging biktima ng online scams. Maging mapagmatsyag. I-verify muna ang sender ng email o text bago magbigay ng anumang impormasyon. Gumamit ng malalakas na password i-update at gawing komplikado ang iyong passwords. Mag-install ng security software. Siguraduhing may updated antivirus at firewall ang iyong device. Iwasan ang suspicious links. Huwag basta i-click ang link kung kahina-hinala ang pinagmulan, i-report. Agad ang scam. Kung sakaling mabiktima, i-report ito sa tamang ahensya tulad ng PNP Cybercrime Unit. Godly advice and Bible verse. Bago natin tapusin ang vlog na ito, nais kong ibahagi ang isang makabuluhang mensahe mula sa salita ng Diyos. Bible verse, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Paliwanag. Sa kabila ng modernong panganib sa digital na mundo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maging mapanuri at mag-ingat, ngunit huwag ding kalimutan ang ating pananampalataya. Ang tamang landas ay ang pagsasama ng sipag, kaalaman at tiwala sa Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Ngayon, ano ang masasabi ninyo tungkol sa cyber scams? Naranasan nyo na ba ito o mayroon kayong sariling tips? I-comment ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa krimen at batas. Maraming salamat sa panonood at tandaan, maging mapanuri, maging ligtas at laging magtiwala sa Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lowell S. Meniano, R-Crim MSCJ at ito ang Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog. Dito, tatalakayin natin ang mga maiinit na issue tungkol sa krimen, hustisya at batas sa Pilipinas. Ano ang masasabi mo tungkol sa ating topic ngayon? May gusto ka bang ipatalakay sa susunod? I-comment lang sa baba at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa batas at krimen. Huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share para mas marami pa ang maging aware. Hanggang sa susunod, dito lang sa Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog.